Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Norlisa Sugay at shoutout kay Jezreel Sarsaba. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ang mga salitang ito ay, masamang North Araw at subordinate ay napakasayang ngiti. Shinji, ang kaganapang ito ay maaaring gustong pakasalan ka ni Mo Bait Ian. Kung tutusin, pinoprotektahan mo siya ng husto. Nanunuya ang demonyong multo. Bagamat si Shinji ay hindi ang walang katulad na kagandahan tulad ni Lu Ruoxin at Qin Shuang, ni ang nangungunang kagandahan tulad ni Su Yingxiao at Guyu, mayroon siyang kakaibang estilo at sentimiento. Kasama ang kanyang natatanging personalidad, maaari siyang ituring na isang alternatibong nangungunang kagandahan. Sa makatuwid, si Shinji ay isa ring pangarap na manliligaw ng maraming demonyo, at madalas na kinukutya. Bahagyang nagalit si Shinji, ngunit hindi nagbago ang kanyang mukha. Nakatingin lang siya sa langit ng Diablo. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya sa malamig na boses, ang pananambang na ito ay nauugnay sa kayamanan ng dragon ng Diablo, at ang aming tatlong pamilya ay nagsanib kamay para doon. Kaya, Mo Bait Ian, ngayon ay hindi mo na sinusunod ang plano ng maaga, ngunit interrupt pansamantala. Kung wala kang isang makatwirang paliwanag, huwag sisihin sa akin para sa aking mukha. Demon Ghost ng isang ngiti, ito ay hindi na makipag-usap, ngunit ay at pag-ibig G magkasama, naghahanap sa Diablo North. Araw ang mga demonyo ay pinamumunuan ng 3 palasyo at 4 na palasyo. Ngunit hindi sila magkasundo sa isa't isa, kahit na ang 3 pangkat ay nagtutulungan sa pagkakataong ito, lahat sila ay para sa kanilang sariling interes, dapat mong ipaliwanag kung ang Diablo ay hindi nagbibigay sa kanila ng mga nakakumbinsi na dahilan, ang mga natural na kahihinatnan ay hindi maisip. Si Mo Bait Ian ay hindi pa natakot sa kanyang mukha at ikan-away ang kanyang kamay, ano ginagawa niyong dalawa? Hindi mo ba nakikitang masaya ako? Panipi, Magic North Day, huwag kang magbenta, umut-o ka, ano ang gusto mong isuko natin ang orihinal na plano ng malamig na sinabi ni Shinji? Anong ginagawa mo? Ano pa ang magagawa ko? Mahirap sabihin na gusto kitang pakasalan pabalik sa aking demonyong pamilya gaya ng sinabi ng demonyo pagkatapos noon, nang makitang lumipat si Shinji, sinabi ni Mo Bait Ian, huwag kang ganyan, nasa sabik. Buti na lang itawag kita dito. Pagkatapos mong marinig ito, malalaman mo na ang orihinal nating plano ay walang kabuluhan. Wala itong kabuluhan. Obviously, the evil North Day these words will to people's appetite completely hanging up. For the sake of the magic dragon sa pagkakataong ito, sinubukan ng 3 panig na patahimikin ang kanilang mga disipulo, at pagkatapos ay tinalikuran nila ang kanilang mga dating sama ng loob, na humantong sa kanilang pagtutulungan sa makatuwid, makikita natin ang kahalagahan ng kayamanan ng Magic Dragon sa kanila. Ngunit ngayon, sinabi ng Devil North Day na ang kahalagahan ay hindi malaki. Hindi ba kalokohan yon? Kung may mas importante pa sa kanya, ano ang tinambangan natin dito? Mabuti pang umuwi at magpakulo ng tubig. Tumutulong din ang mga demonyo at multo. Ang ama ng kasamaan. Devil North Araw liwanag boses ngunit paraan, matatuwid sweep 2 tao. Nang mabalitaan ni Shinji at Yao Gui ang tungkol sa ninuno ng kasamaan, natigilan ang kanilang mga mapanghamak at hindi nasisiyahang mga mukha. Sa sumunod na segundo, halos nabigla sila at sabay na sumimangot. Para sa mga demonyo, ang ninuno ng kasamaan ay nangangahulugan ng lahat, iyon ang kanilang ninuno, iyon ang kanilang Diyos. Lalo na kapag sila ay inapi ng tamang paraan at mabubuhay lamang, para sa kanila, ang ninuno ng kasamaan ay ang kanilang paniniwala na kaya nilang manatili dito. Sa oras na ito,
Paanong hindi tayo magugulat dito? Hindi ba patay na ang ninuno ng evil? Devil, anong ibig mong sabihin? Dalawang tao bilang ang sarili. Inaasahan pang kalahatan, kaagad lubhang kinakabahan, ito ay hayaan ang masamang North Araw na mas mapagmataas at mapagmataas. Ang aming Panginoon sa palasyo ay nakahanap ng bagong ninuno ng kasamaan. Sa tabi niya, nakita ng mga nasasakupan ng hilagang langit ng Diablo na ang Panginoon ay nasa mabuting kalagayan, at sila ay nagpakita ng sapat. Sa oras na ito, gumawa sila ng tunog at nagpaliwanag. Ano ang ibig mong sabihin? Ang bagong ninuno ng kasamaan. Ang pag-ibig ay kahanga-hanga. Ang taong ito ay lumaban sa langit at nakagawa ng magagandang tagumpay. Nakikita mo ba ang labanan doon? Siya ay nakikipaglaban sa tatlong pamilya, at mayroong dalawang tunay na Diyos at isang demigod sa tatlong pamilya. Binanggit ng masamang North Day, ito, ang buong tao pagkatapos ay hindi mula sa hindi pangkaraniwang paghanga. Bilang Diablo, mas makapangyarihan siya kaysa sa tamang paraan. Kasabay nito, dahil sa kanyang posisyon, at sa pamilya ng demonyo, mayroon siyang isang uri ng ideya ng paggalang sa sarili, kaya hindi siya maaaring sumamba sa sinuman. Ngunit sa pagkakataong ito ay iba na. Kahit na hindi pa niya nakilala si Aaron, lubos siyang kumbinsido sa mga hindi makataong bagay na ginawa ni Aaron. Sa mga salita ni Mobitian, tinitingnan din ni Yagway at Shinji ang langit sa kabila ng inaantok na lambak ng engkanto. Sa katunayan, alam nila na ang pagsabog ng enerhiya doon ay hindi karaniwan, ngunit hindi nila alam kung ano ang eksaktong nangyari. Laking gulat nila nang marinig nila ang sinabi ni Mobitian. Siya ay nilulo ng dugo ng dragon at nahulog sa masamang paraan. Kung makuha ng mga demonyo ang taong ito, mapapasigla nila ang pag-asa ng mga demonyo sa ilalim ng kanyang pamumuno. Sa makatuwid, siya ang ating bagong ninuno ng kasamaan. Ang mahika ng langit, sino siya? Kumunot ang noo ni Shinji at sinabing, "Oo, sino siya?" Demon Ghost din nakasimangot, medyo curious way. Aaron, Magic North Sky na tumitingin sa malayong kalangitan, walang malasakit at paraan. Aaron, Love G at Demonyo Ghost halos sa marinig Aaron ang pangalan na ito, hindi maaaring makatulong ngunit sa parehong oras exclaimed. Para sa pangalang ito, ang dalawang tao ay nagulat nang marinig ito ni Mobitian. Paraan man ng Diablo o tamang paraan, hindi ito pamilyar sa Aaron, at hindi ito masyadong kakaiba. Kung tutuusin, hindi pa sila nakipag-ugnayan sa Aaron, ngunit kung hindi nila ito narinig, tila kumakalat ang chismis kung saan-saan. Ngunit ito ay hindi mahalaga. Nang sabihin sa kanila ng subordinate ni Mobitian ang tungkol sa Aaron, nagkatinginan sila saglit. May milagro ba sa mundong ito? Shinji bahagyang leng paraan, malinaw naman ang ilang mga mahirap tanggapin. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ng Aaron ay hindi kinaugalian at hindi maisip. Well, ang galing mo bang hamihip? I think it's just a coincidence. As you know, may mga pagkakataon na may mga taong walang magawa basta swerte. Hinamak at medyo guilty ang demonyong multo, puso. Sa pagitan ng mga lalaki, malinaw na hindi madaling tanggapin ang katotohanan na ang iba ay mas mahusay kaysa sa kanilang sarili. Swerte ang isa, swerte rin ang dalawa. Paano naman kung 3, 4, 5? Devil North Araw malamig na boses ngunit paraan. Kung sa tingin mo ay swerte, dapat mong subukan. Anyway, ang walang katapusang abis sa tuktok ng Kishan ay laging umiiral. Hihintayin kita dito. Magic North Day finish saying, nakakatawang tumingin sa demonyong multo. Asul at pula ang mukha ng demonyo. Galit siya at hindi makaatake. Kung gusto niyang magkaroon ng lakas ng loob na subukan ang walang katapusang bangin, nakaalis na siya. Bakit niya sinubukan ngayon? Nakita siya ng Evil North Day na walang imak, malamig na boses ngunit paraan, kung wala kang lakas ng loob, bigyan mo ako ng masunurin na tumahimik. Bagaman ang Aaron ay nakaranas ng napakaraming kakaibang bagay, naniniwala akong magagawa niya ito. Sabi ni Shinji, na hindi palaging nagbuka ng bibig, sa malamig na boses. Shinji, hindi ka gaanong tanga, ngunit lahat sila ay chismis sa mundo. Hindi nasisiyahang mamulong ang demonyong multo, ngunit halatang napakaliit ng boses. May ugat ang bulong-bulungan sa ilog at lawa. Isang bagay lang ang kailangan para gawing Diyos ang isang tao, at hindi na kailangang gumawa ng napakaraming kakaibang bagay,
Dahil iyon ay magpapahirap sa mga tao na paniwalaan, at walang sino man, magiging hanggal na gumawa ng tsismis tungkol sa isang tao. Malamig na sabi ni Qingji. Ano pa, kung mali ang tsismis, demonyo, libo-libong taon ka nang nagsasanay. Maglakas loob ka bang pumunta doon? Itinuro ni Qingji ang kalangitan na may apoy sa paligid. Agad nang inisya ni Devil North Day, kung maglakas loob siya, paano siya magtatago dito sa atin? Galit na galit ang mga demonyo at multo, ngunit hindi nila ito mapabulaanan. Huwag mong sabihing may dalawang tunay na Diyos na nakaupo doon, kahit na hindi nila ginawa, ang tatlong pamilya ay ginawa sa kanya na huwag maglakas loob na tumalon sa Thunderpool. Masyadong tamad si Qingji para bigyang pansin ang demonyong multo. Tumingin siya sa Devil North Sky at nakasimangot at sinabing, ano ang gagawin mo ngayon? Ang Aaron ay naposes na. Kung siya ay maaari nating maging bagong master, ito ay makakabuti lamang sa atin ngunit hindi makakasama. Ang mahika ng langit, bagamat ang mga demonyo ay nagkakawatak-watek, kung ang Aaron ang mainstay, ang mga demonyo ay malamang na maging matatag muli, o kahit na magkaisa sa isa, at lumikha muli ng kinang. Kahit na sa pinakamasamang kaso, lahat ay lumalaban pa rin sa kanilang sariling paraan, ngunit sa Aaron man lang, ang pangkalahatang interes ng mga demonyo ay lubos na mapapabuti. Anong ibig mong sabihin? Sabi ni Qingji sa bahagyang pinatigas na boses. Isuko ang pananambang at tulungan ang Aaron. Ang mga salita ni Mo Bait Ian, hindi gaanong binago ni Qingji ang kanyang ekspresyon, ngunit mas humigpit ang kanyang mga kilay. Ang sagot ay halatang inaasahan ni Qingji. Nababaliw ka na ba? Isuko ang pananambang at iligtas ang Aaron. Biglang ginulat ng demonyong multo ang isang boses para mawalan ng kulay. Napakasarap mag-ambush, gumamit ng sariling matibay na puntos para harapin ang maiikling puntos ng kalaban, at makapag-sorpresa sa iba. Natural, pwede tayong maglaro. Pero iba ang magligtas ng tao. May 3 pamilya, halos 100,000 katao, hindi banggitin ang Panginoon na si Ruyen at ang 2 tunay na Diyos. Kahit na ang mga elite na sundalo ay maaaring lunurin sila ng isang subo ng laway. Ang tanong, may sense ba ang pananambang natin? Isang pagpapala para sa ating mga demonyo na ang dugo ng Magic Dragon ay nilamon ng Aaron, isang henyo ng langit. Kung siya ay papatayin, ito ang magiging pinakamalaking kawalan para sa ating mga demonyo. Ang Diablo sa hilagang langit ay mapilit na sinabi. Kung gayon, makatuwiran na iligtas siya. Mayroong 100,000 elite na sundalo, ang 3 pamilya ay eksperto, at mayroong 2 tunay na Diyos. Kahit na siya ay Aaron, ano ang problema? Ngunit ito ay isang laruan lamang sa mga kamay ng ibang tao. Saglit lang naging pulbos, hindi ako pumapayag, halatang pinapatay mo ang mga kapatid mo. Habang siya ay umuungal, ang mga higanti sa likod niya ay umiling-iling din at sumigaw, hindi tayo pupunta. Go! Ang masamang panahon sa Hilaga ay kagiat na talunin ang masamang paraan ng Dagandong. Tama na, Love G, sa oras na ito malamig na boses ngunit paraan, uminom upang ihinto ang 2 panig ng maingay. Kung walang kakayahan si Aaron, matagal na siyang namatay. Paano siya lalaban hanggang ngayon? Tama si Mo Bait Ian, may kakayahan talaga si Aaron. Ilang oras niyang nilabanan ang 3 pamilya kasama ang isang tao. Ang ganoong tao ay na dapat maging susi sa pag-usbong ng ating pamilya ng demonyo upang mailigtas ang mga tao, dapat nating iligtas ang mga tao. Qingji, ikaw, galit ang demonyo, oo. Demon Ghost, marami kang dahilan. Natatakot ka ba sa kamatayan? Kung gayon, akayin mo kaagad ang mga tao pabalik, at dadalhin namin ni Qingji ang mga tao doon. Sa paninindigan ni Qingji, malaki ang kumpiyansa ng demonyong Bait Ian. Alam niya ang personalidad ng demonyong multo, kaya hindi niya maiwasang mapamura. Oo nga, nang marinig ito, galit na galit ang demonyo at umungal, Damn, I've been isang demonyo sa loob ng libu-libong taon. How dare you say I'm afraid of death? Hindi takot mamatay, bakit hindi ka pumunta? More Bait Ian disdains to return. Sobra ang pag-uuyam sa sarili sa harap ng mga nasasakupan ko, pati na rin sa harap ni Qingji, isang magandang babae. Paano matitiis ng demonyo, damo, hindi ko sinabing hindi ako makakapunta, tanga ka bi. Demon North Sky kunwari disdain, pero sa puso niya, nakangiti siya. Tumingin siya kay Qingji at sinabing, sa kasong ito,
hindi tayo dapat mag-antala. Sabay-sabay nating simulan ang buong hukbo. Oo, sabi ni Qingji, pumunta at bilangin ang mga tao. Napabuntong hininga na rin ang demonyong multo at nagutos sa kanyang mga nasasakupan. Sa pagsang-ayon ng dalawang pangunahing may-ari ng bulwagan, sa maikling panahon, lahat ng makakapal na ambush point sa swamp forest ay inilikas, at sumugod sila sa gilid ng latian, gubat, sa ilalim ng pamumuno ni Qingji, at higit sa 1,000 katao sa Troll Hall sa ilalim ng pamumuno ni Yao Gui mayroong higit sa 5,000 katao sa kabuuan, halos 6,000, handa ka na ba? Pagkatapos ng pagpupulong, ang Diablo ay nagtanong sa malamig na boses, okay, Terra na voice a fall, swamp forest, isang makapal na itim na lugar ay mabilis na patungo sa direksyon ng nakulong na Fairy Valley. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.